Narito ang eksplanasyon tungkol sa kinakaharap na issue ng isang sikat na South Korean YouTuber na si Tsuyang. Ang Tsuyang ay isang pampamilyang pangalan sa mga mahilig sa mukbang, ngunit ang kamakailang paghahayag tungkol sa kung paano siya nagsimulang mag-stream at ang kamakailang mga sexual na krimen laban sa kanya ay nagdulot ng labis na pagkabigla sa kanyang mga tagahanga. Si Tsuyang, na ang tunay na pangalan ay Park Jung-won, ay isang sikat na South Korean mukbanger na may mahigit 10 milyong subscriber sa YouTube na nakakuha ng katanyagan para sa malaking halaga ng pagkain na kanyang nauubos. Bagamat karaniwan niyang kinukunan ang kanyang mga mukbang na may positibong saloobin, ang sitwasyon sa likod ng mga eksena ay naging mas madilim kaysa sa inaasahan ng sinuman. Nagbanta at pinagsamantalahan si Tsuyang ng mga lalaking content creators. Noong ika-10 ng Hulyo, inihayag na si Tsuyang ay kinukulit ng ilang lalaking YouTuber na tinawag ang kanilang sarili na rekayunyon. Ayon sa Garosero Research Institute, ang mga individual na sangkot ay ang 7 YouTube creators. Dahil sa hirap akong banggitin ang kanilang mga pangalan, ilalagay ko na lang ang kanilang pagkakakilanlan sa video na ito. Isang voice recording ang naglantad sa 2 sangkot na YouTube creators na nagplano na mangikil ng pera kay Tsuyang sa pamamagitan ng pagbubunyag ng kanyang nakaraan. Kumbaga, isisiwalat nila kung paano siya nagtrabaho bilang adult hostess at naging bully noong mga araw niya sa pag-aaral. Binalak din nilang ilantad ang katotohanan na si Tsuyang ay nakatira sa CEO ng kanyang kumpanya. Sa impormasyong sinasabi nilang pipilitin si Tsuyang na magretiro, nagplano silang kikilan si Tsuyang bilang kapalit ng kanilang pananahimik at ito ay gumana. Nakatanggap umano sila ng milyon-milyong won mula kay Tsuyang, na may mga ulat na nagsasabing may deal na humigit kumulang 55 milyon won ang ginawa o humigit kumulang 2 milyon piso. Noong ika-11 ng Hulyo, kasalukuyang taon, nagsagawa ng live stream si Tsuyang na nagdedetalye ng 4 na taon na pang-aabuso sa tahanan at pagsasamantalang dinanas niya sa kamay ng kanyang dating kasintahan. Ang kanyang mga abogado ay naroroon din sa live stream at nagpakita ng patunay ng pang-aabusong kinaharap ni Tsuyang, tulad ng mga larawan ng kanyang mga pinsala at mga audio recording sa panahon ng pag-atake. Ibinunyag niya na nakilala niya ang kanyang ex-boyfriend habang break siya sa unibersidad, at sa buong relasyon nila, unti-unti itong naging bayolente at hinampas pa siya ng mga bagay na parang payong. Nang subukan ni Tsuyang na makipaghiwalay sa kanya, nagbanta ang kanyang dating nobyo na ipapamahagi niya ang mga tahasang sexual na video na kinunan siya nito nang walang pahintulot ni Tsuyang na kilala rin bilang Molka. Pinilit siya ng kanyang dating nobyo na magtrabaho sa kanyang pinagtatrabahuhan na nabunyag na isang hostess bar. Nagtrabaho siya doon sa maikling panahon, ngunit kinuha niya ang lahat ng kanyang kinikita. Nang sabihin niya sa kanya na gusto niyang huminto, inatake siya muli at sinabihan na kapag huminto siya, sasabihin niya sa kanyang pamilya ang kanyang trabaho. Noong panahong iyon, sinabi niya na siya ay binubugbog ng hindi bababa sa 2 beses sa isang araw. Dahil sa sobrang desperado na kumita ng pera, nagsimula si Tsuyang sa broadcasting. Sa kabila ng pisikal na pang-aabuso, ipinagpatuloy niya ang kanyang karera sa mukbang. Sa simula, kinuha ng kanyang dating nobyo ang lahat ng kanyang kinita, ngunit nang siya ay naging mas matagumpay, nagpatakbo siya ng isang kumpanya at pinapirma siya ng isang hindi patas na kontrata, kung saan tatanggap siya ng 70% mula sa kanyang mga kinita. Bukod pa rito, hindi makakatanggap si Tsuyang ng anuman sakita sa advertisements. Ang kanyang schedule ng live stream ay dinidiktahan din ng kanyang dating kasintahan. Nang bastusin siya ng mga netizens dahil sa hindi pagsisiwalat kung kailan na sponsor ang isang item. Pinilit niya itong tumigil sa pag-broadcast. Gayunpaman, nang bumuti ang kanyang imahe, napilitan siyang bumalik sa streaming kahit na ayaw niya. Gayunpaman, hindi niya mapigilan dahil natatakot siya na lumabas ang kanyang pribadong impormasyon. Nang matuklasan ng mga empleyado mula sa kanyang kumpanya ang pang-aabusong kinakaharap niya, sinubukan nilang suportahan siya,
Ngunit pinigilan niya ang mga ito dahil sa takot niya sa kanyang dating kasintahan. Binantaan din ng kanyang dating kasintahan ang kanyang mga empleyado at sinira ang ari-arian ng kumpanya tulad ng mga kamera at monitor. Sinasampal pa niya si Tsuyang sa harap ng mga empleyado nito. Ang kanyang dating kasintahan di umano ang nagpakalat ng impormasyon tungkol kay Tsuyang sa ibang mga YouTuber. Ang mga empleyado ni Tsuyang ay sinuportahan siya, nakipaglaban para sa kanya, at sinubukang lutasin ang issue para sa kanya. Ito ang nagbunsod kay Tsuyang na magpatuloy sa isang kaso laban sa mga individual na nangikil sa kanya. Nagdusa si Tsuyang sa loob ng 4 na taon. Nag-alok siya na ibigay sa kanyang dating kasintahan ang lahat ng kanyang pera at ari-arian upang umalis, ngunit tumanggi ito na sinasabing ang kanyang tagumpay ay dahil sa kanya. Bagamat sinubukan ni Tsuyang na putulin ang pakikipag-ugnayan sa dating kasintahan, pumunta pa rin ito sa kanyang bahay, nakipag-ugnayan sa mga empleyado at gumawa ng mga pananakot na tawag, na sinasabing ililigpit niya ang kanyang pamilya. Sa huli, nagsampa ng kaso si Tsuyang laban sa kanyang dating kasintahan. Gayunpaman, sa comment section ng kanyang video, ibinunyag ng abogado ni Tsuyang na ang kanyang dating kasintahan ay nagbuwis ng sariling buhay, dahilan upang madismiss ang kaso. Kasunod ng video ni Tsuyang, 2 YouTuber na sangkot sa kaso ang nagsalita. Humingi ng paumanhin ang isa sa mga sangkot sa hindi pagprotekta sa mga karapatan ni Tsuyang at naging dahilan ng pananakit nito at inamin na alam niya ang tungkol sa nakaraan ni Tsuyang. Inihayag din niya na sumunod siya sa mga pagsisiyasat at panayam mula sa mga legal na otoridad. Gayunpaman, itinanggi niya na siya ay nangingikil kay Tsuyang para sa pera. Nagbahagi din ng pahayag ang isa sa mga sangkot na YouTuber sa kanyang YouTube channel na hindi gaanong humihingi ng tawad. Sinabi niya na hindi pa siya nakatanggap ng maruming pera at iyon ang kanyang pinakamalaking pagmamalaki bilang isang YouTuber. Ipinaalam niya sa kanyang mga manonood na magbibigay siya ng ebidensya para patunayan ang kanyang pagiging inosente sa lalong madaling panahon. Ang kasong ito ay kasalukuyang nakahain sa korte at aabangan natin ang mga susunod na pangyayari.